bumubuo dito? Bakit sa kabila ng pagiging illegal nito, ay patuloy dumadami ang mga tumatangkilik dito? Halika, samahan niyo kami sa pagtuklas ng mga bagong kaalaman tungkol sa ekonomiya ng ating bansa. Sa panahon ngayon, halos lahat ng taong walang permanenteng hanap buhay o nawalan ng trabaho ay nakikita nagtitinda ng kung ano-ano. Sigarilyo, fishball, isaw, ukay-ukay, barbecue, palamig, ulam. Sabitin ninyo at lahat ay nagtitinda na. Kasama rin dito ang nagtitinda ng mga pandaliang aliw dahil sa kawalan ng pagkakakitaan. Ito ang masaklap na tanawin sa ating lipunan ngayon. Subalit sa isang nagtitinda, gaya ng okoy, tirol at iba pa, nagpapasalamat sila na kahit papaano ay may pinagkakakitaan at pinantatawid gutom ang mga kaanak. Base sa mga ginagawang survey sa bawat antas ng mamamayan sa lipunan, lumalabas na naging pangangailangan ang tinaguri ang underground economy o isang sistemang o paraan ng hanap buhay na maaaring makatulong sa kabuhayan ng isang tao, mahirap man o nakatataas ng kaunti. Ito ay walang limitasyon na gaya ng ibang mga negosyo. Bakit nga ba kinakailangan na gawin ito ng karamihan? Wala na ba talagang mapapasokang factory o tanggapan? Ang kawalan ng hanap buhay ay nag-uugat sa pagsasara ng mga factory, tanggapan, restaurant, malalaking kumpanya, patahian at kung ano-ano pa. Ang pagsasara ay bunga ng partisipasyon ng mga grupong makakaliwa na sinasara ang mga negosyo. Papasukin, maliit man o malaki, at hinihingi naman ang imposibleng demand o mga benepisyo para sa mga manggagawa. Kung magtatagumpay sila, babarikadahan ng mga lugar at para bang inangkin na ito. Nakalawit ang mga streamer na pulos tuligsa sa pamalaan ang nakatitig. Ginagawa nila ito ng pangmatagalan para bang maitira ang matibay at tuluyan ng malulugi ang negosyo. Hinuhuli po kayo ng MMDA. Sa tingin niyo po, bakit po kayo hinuhuli? Ito po, bawal. Opo. Kung bibigyan po kayo ng pwesto, ano po pipiliin niyo? Yung dito pa rin po kayo magtitinda na madaming dumadaan na tao? O sa may pwesto nga, pero onti lang yung dumadaan? Sa ano na lang, may pwesto kahit paano, mabibintahan din naman po siguro. At least hindi na kami tatakbo-takbo. At least hindi na illegal na. Di ba po, sinasabi po ng mga MMDA, illegal po yung ginagawa niyo. Para sa inyo po, illegal po ba yun? Oo, alam namin yun. Kaso lang, kung hindi naman kami mag-titinda, wala kami makainin. Si Ate Flor, nagtitinda siya ng mga sibuyas, kamatis, bawang sa saibong. Alam niya ang illegal yung kanyang ginagawa dahil wala siyang pwesto. At sabi niya nga na nahuhuli siya paminsan-minsan ng mga MMDA. Sa kabila ng aming paghahanap, pero kami nakita doon, DVD vendor siya, mga pirated. Tara na, sabi natin siya. Dito po tayo ngayon sa tindahan ni Kuya Jalil ng mga... Ay, Kuya Jalil. Ng mga CDs, DVDs, etc. Nasa po ka na lang po ng MMD. Nakuha niyo na, Kuya? Ilang beses? Ano po ginagawa nila sa mga sila po yung FFA na tinatago pero tawag doon,
binabayaran niya para makuha niyo. O yung iba dinudurog na kasi nila. May huli ngayon. Hindi na po nanguhuli. Ay, yun ang ano. Kailan po yung huling nahuli kayo? Noon ay sila. Kaya na-try nyo na magbigay sa MMDA. Kunwari, protection. Araw-araw, kuya? Magkano Narinig niyo po? po, 200? Isang araw po yun ang protection? narinig niyo po kay Kuya Jali na binabayaran niya ang ilang MMDA para lang maprotektahan ang kanyang pagtitinda. Ako po si Patricia Monson at nandito po tayo sa Luzon. Kuya, ito mga paninda nyo to. Saan nyo po ba ito nakukuha? Sa divisoria lang namin nabili to. Paano po pag nakukuha yung mga MFDA po ba? Ano po mga ginagawa nyo? Ay, kanya-kanyang takbuhan na lang to. Paano pag nahuli kayo? Pag nahuli na po ba kayo ganun? Eh, talagang sa kanila na yun, parang dugasan na to eh. Dugasan kasi bawal naman talaga itong titinda ng pinto. Sa vendors eh. Nagbabayad po ba kayo ng putaw? Mayroon kasi naniningil. Hindi pulis na niya, ano, pero utos na yan. May naniningil. Yung pagbubo daw, hindi mo maiwasan yan. Protection yan eh, para hindi mahuli. Naranasan nyo na po bang mahuli ng mga MMDA? Eh, ano pong ginagawa nila sa mga paninda nyo kung sakaling nahuli kayo? Kinukuha, inahaplot. Kasi hindi nila po mapapakinabangan yung mga... Kukunin na nila. Ano pong pakiramdam? Kuya, iyak ka na lang. Inalaskat pa nga ako eh. Kasi yung pera na pambayad ko ng dyaryo, hawak-hawak ko sa kamay. Bigla silang dumating. Naunahan nila yung may-ari ng dyaryo. Kinuha sa kamay ko, sabi nung opisyal, kunin nyo. Sinakyan ako ng 8 MMDA Imagine Live. Kaya nagalit yung mga passers-by. Yung tumaan, galit sila. Ngayon po ba, hanggang ngayon po ba ganun Ay, pa hindi rin? ka masyado. Thanks to bagong chairman, si Mr. Innocentes, I love you. Kasi mahal namin yun. Pinagbigyan niya kami. Gano'n na po katagal yung yung trabaho nyo po ganun? Yung mahigpit, mula nung umupo si Gloria. Pag upo ni Gloria, umupo si Bayane, ayun na ang aming kalbaryo. Minsan po ba naisip nyong magbigay, kunwari parang magbigay ng pera sa mga MMDA para hindi kayo mahuli? Tinatanggap po kaya nila yun? Eh wala kasi ang gawa nila hit and run eh. Gagapang ba yan dyan, oh? Pag alam nila na siyempre may edad na ako, no? Nagsisigawan na pala. Ayun na sila, dumarating na. Pero noon yun, yan hindi na masyado. Kaya sana, Ngayon po hindi na nanghuhuli. ano na lang, bugaw-bugaw na lang. Kasi matigas naman ang ulo talaga namin eh. Nananakot po. Oo, nakita mo, naka-ready na ako ha. Ready na yan. Yun na lang, kasi yun ang trabaho namin. Trabaho niya. Pero noon yun, si Bayani pa. Kaya di ba si Bayani, lagyan yung pangalan niya, Verdugo. May ginawa pa nga kaming kanta eh. Huwag niyong iboto si Bayani Fernando. Dahil siya ay Verdugo. Totoo naman yun ah. Noon, kasi sabi nga niya, kamay na bakal kasi matigas yung aming ulo. Subit pa. Eh, sanay na kami. Bakit mas pinili niyong magbenta dito kaysa sa tamang lugar ng pagbebenta? Yes, sa akin lang. Less strength. Hindi ko mahirapan magtakbo-takbo. Nakaupo lang. Customer lang lalapit. Bibili ng dyaryo, bibili ng kinde, bibili ng sigarilyo. Kung ang ibig sabihin, kung ako dito, komportable ako dito. Di po ba kayo napaalis na dito? Pinapaalis kami, tatakbo kami, lalaban kami. Pinaglaban namin yung kahirapan. Ba't mas pinipili niyo pa rin po dito? Sabi namin, less effort lang kami dito. Kaysa, magpili ako, matanda na, maglaba, di na kaya. Magpili ako na mapasok na mga department, wala na nagtatanggap kasi 60 years na ako. Masaya po ba kayo na? Oo, masaya, magka-mingle kami sa mga
mangkukulit na mga bata ining kanto, mga kukulit na nga customer. So, 52 na lang ate, ganon. Minsan, ate, pahingi mo na isa, binibigyan. Ate, utang. Ang utang, wala na yan, hindi na magbayad. Gano'n na po kayo katagal nagbebenta dito? Sa akin lang, nag 20 years na ako dito. Kumikita naman po ba kayo? Pinakataas kong kita, 200. Pero kulang pa, bayaran sa tubig, kuryente, nag-uupa ng bahay, nagpaaral ng mga anak, mga apo. Kulang pa, nag-5-6 lang ko, nabuhay lang ko 5-6. Kung papipiliin po kayo, bibigyan po kayo ng isang lugar na pwedeng pagtindahan na hindi na kayo papaalisin. Ano po ang pipiliin nyo? Ito o doon po? Kung sa lugar naman, nga hindi ko sanay doon, walang tao sa kanto, manibago kung doon, ang pakisama. Ay sa dito, lahat nakita mo na, nakilala mo na kung paano ka manapak sa ila yung mga nagpasaway. Bali, kuan ka na bitang sanay namin dito. Sa takbuhan, sa gulo, pinagtanggol namin minsan yung walang sala. Minsan, dinidiin namin siya ang kumuha o gano'n. Gaano kayo katagal kuya nagtitinda ng mga, ganyan, mga DVD? 4 years. 4 years na dito lagi, dito sa Pilcoa. Na-experience na ba na nahuli na kayo? Maraming beses. Kinukulong kayo? Hindi naman. Nung dati, sinasama yung mga tao. Pero nung nagtagal, yung mga bala na lang. Saan kayo kumukuha niyan? Kaya po, Pagkano bili kasi niyo? pagka wholesale, mas mura, syempre. Pero pagka yung isahan lang, mahal talaga. Hindi, pagkano niyo naman binibenta? 50 pesos per each. Pagkano yung kinikita niyo sa isang araw? Depende rin, minsan may 2,000. 2,000 isang araw lang? Minsan, Kasi hindi, minsan malakas, minsan may na. Ngayong araw na to, wala pang bumibili. wala pa. Sapat ba yung kinikita niyo sa sa isang araw, ganun? Kasi kasama na dyan yung pambayad sa police. Ano ba? Marami. Kasi kada station, marami talaga kami binabayan. Minsan 50 pesos, minsan 120, 100, 180. Pero malaki na yung 2,000 sa isang araw. Nagbabayad ba kayo ng tax? As usual, hindi. Kasi pirated. Hindi, inuhuli kayo kung hindi kayo nagbabayad ng tax. MMDA Sidewalk Operation, isang ahensya sa gobyerno na kung saan responsibilidad nila ang pagsasaayos ng ating kapaligiran. Ngunit, ano nga ba ang kanilang kinalaman sa underground economy o sa mga vendors na nagtitinda sa kalsada? Si Kuya Ambo, ang head ng MMDA Sidewalk Operations sa Luzon Avenue. Ayaw niya magpa-interview sa harap ng kamera, kaya ninais namin na isulat na lamang ang impormasyong makukuha namin sa kanya. Ang sabi niya sa amin, hindi sila nanguhuli at nangkukulong ng mga vendors hanggang walang order ng head office. Pag nag-confiscate sila ng tinda ng mga vendors, sinusunog nila ito sa dump site sa may Pasig. Wala naman daw nilalabag na batas sa mga vendors na ito. Ngunit sabi ni Kuya Ambo, para rin sa atin, kaya nila hinuhuli ang mga ito. Sa mga taong araw-araw na naaabala na dumaraan sa kalsada at nagdudulot din daw ito ng mga trapiko. Yan at iba pang mga impormasyong aming nakuha kay Kuya Ambo.